Ako nga pala si Jules, 29 years old na single, at kasalukuyang kumukuha noon ng master's degree sa isang kilalang universidad sa Maynila. Kasabay ng pag-aaral ay assistant din ako sa opisina ng aming department, kaya halos buong araw nasa campus ako at wala akong pamilya sa lungsod. Mag-isa lang ako sa inuupahang apartment na malapit sa university. Tahimik ang buhay ko dahil trabaho, klase, tapos uwi lang ang routine ko. Sabi ng mga kasama ko sa opisina, "Sayang ka, Jules. Maganda ka pa naman, yun nga lang parang lagi kang seryoso." Siguro na nga, marami na rin ang nagsabi niyan. May kutis akong makinis at maputi kahit bihira akong mag-makeup. Medyo mahaba ang buhok kong dark brown na laging nakapusod kapag nasa opisina. May pagkamorena ang features ng mukha ko na may soft appeal. Matangos ang ilong na may bilugang mata at may labi raw akong laging mukhang may sikretong itinatago. May kataasan ako sa average, mga 5'6", at maayos din ang pangangatawan. Hindi masyadong payat dahil active ako noon sa yoga at jogging tuwing umaga. Madalas suot ko lang ay simpleng blouse at slacks o pencil skirt. Conservative man ako manamit, ay hindi ko maitatangging napapatingin pa rin ang ilan kapag naglalakad ako sa hallway. Sa kabila ng hitsura ko, ay mas pinili kong ituon ang oras sa trabaho at pag-aaral dahil ayoko muna ng commitment. Focus muna sa goals, ika nga. At sa gitna ng rutinaryo kong buhay, doon ako na-assign kay Professor Arceo, ang chairman ng department namin, na sa kabila ng edad ay hindi mo kailanman matatawag na boring. Doon na rin nagsimula ang karanasang hindi ko makakalimutan at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung dapat ko ba talagang ikatakot o pasalamatan. Si Professor Arceo ay mahigit 60 na, maginoo at malakas ang charm. Sa unang tingin, parang lolo lang siya. May pagka-cute na grumpy old man ang style. Palaging may kape sa kamay at Latin quotes na binabanggit bigla sa gitna ng kwentuhan. Habang tumatagal kaming magkasama sa opisina ay napansin kong iba siya kung tumitig. Yung mga accidental touch niya, hindi na rin ganong aksidente. Minsan pipindutin ko ang photocopier, tapos lalapit siya sa likod ko at sabay hihinga ng malalim, kaya halos mapalundag ako sa gulat. "I like your scent, Jules." Sabay hawak sa balikat ko hanggang nadudulas ang kamay niya pababa tapos papunta sa baywang ko. "Ay, sorry." Sabay ngisi niya. Nagsusorry kahit mukha naman siyang hindi nagsisisi. Nung una dinadaan ko sa biro, sabi ko, "Prof, wag po. Baka po ma-high blood kayo." Sagot niya, kung ma-high blood man, ikaw rin ang dahilan. Dumating ang panahong hindi na lang siya nagbibigay ng paperworks. Nagbibigay na rin ng monthly allowance para raw may pampalambot ng katawan. Aminin ko, nung una tinanggihan ko, may isang gabi, habang malakas ang ulan at bigla siyang nag-aalok ng hatid, gamit ang private car niya, nauwi kami sa kanyang kondo. Basa ako literal at hindi lang dahil sa ulan. Basta alam niyo na yun. Tuwing gabi sa kondo niya, doon ako nag-o-overtime. Minsan nga ay overnight pa. Oo, may mga kaibigan akong nagsabi na user daw siya. At ang sagot ko naman, di maggamitan na lang kami. Total ginusto ko naman at may benefits pa ako. Sa labas chill kami at walang PDA, pero sa loob ng opisina, pag sumara na ang blinds ay salpukan na agad-agad. Kaya nang bigla siyang ma-stroke at bawian ng buhay, parang nawala yung advisor, benefactor at partner in crime ko. Sa palagay ko ay hindi pa pala siya tuluyang nawala. Dahil pagbalik ko sa opisina, naamoy ko agad ang kapeng barako niya at yung tunog ng tasa. Parang sinasabi niyang, andito lang ako. Ready ka na ba? Mga ilang linggo ang lumipas. Habang naglalakad ako pa uwi, ay may kakaibang lamig akong naramdaman, pero hindi yung normal na lamig ng hangin. Iba. Parang dumaan sa loob ng katawan ko at nag-penetrate sa buto. Pagdating ko sa bahay, nag-fluctuate ang ilaw sa sala. Nakakaasar naman. Ang mahal ng kuryente tapos ganito pa. Bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos nang tumunog ulit ang telepono ay doon na ako kinabahan. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa.
kung saan nakapatong ang telepono. Malapit ito sa dingding sa may kanan ko. Hindi ko agad ito sinagot dahil ang pakiramdam ko may kung anong malamig na hangin na nagmumula sa likod ko. Nang kunin ko ang receiver ay nanginginig ang kamay ko. Static. Napansin ko sa likod ng static ay may narinig akong mahina at pamilyar na boses. Ang boses ni Profesor. Napasinghap ako. Mahina lang parang bulong at hindi ako maaaring magkamali. Si Professor, sinubukan kong intindihin ang sinasabi niya, kaya lang ay sobrang mahina. Hanggang sa bigla na lang tumigil ang linya. Sabay din namatay ang ilaw. Araw-araw ay may kakaiba akong nararamdaman simula noon. Sa opisina, naririnig ko ang mahinang kalansing ng tasa sa bandang kaliwa ng mesa ko. May pagkakataong naaamoy ko ang kapeng barako niya kahit matagal nang nalinis ang opisina. At minsan, kapag tahimik ang paligid, parang may humihinga ng mahina sa may tenga ko. Hanggang ngayon, iniisip ko, ano ba talaga ang gusto niyang sabihin? Bakit parang hindi pa siya tuluyang umaalis? Ilang araw pa ang lumipas, akala ko ay okay na. Akala ko yung mga mainit at gabing exciting ay parte lang ng isang secret chapter sa buhay ko. Iyon pala ay hindi pa. Minsan ay tila may tumawag sa pangalan ko o pwedeng baka nasa isip ko lang yon. Kaya lang hindi ko pa rin maiwasang mapapitlag ng mga sandaling iyon dahil nang lumingon ako ay wala namang tao. Kinagabihan ng pag-uwi ko sa apartment ay nagsimula na ang seryoso dahil nagsimulang mag-fluctuate ang ilaw sa kwarto at napundi ang lampshade, pero pinilit ko pa ring matulog kahit na ako ay nagtataka. Nakahiga ako noon na nakapantulog lang, suot ng manipis na duster at walang suot na bra kasi nga dahil mainit. Bigla akong nakaramdam na parang may humiga sa tabi ko. Mabigat siya kaya't sa palagay ko ay hindi ito hangin o imahinasyon lang. Literal na may humihinga sa batok ko tapos dahan-dahang gumapang ang kilabot pababa sa aking tagiliran. Walang tao nang magmulat ako. Napansin ko na naiba ang lukot ng bedsheet. Hindi totoo to, bulong ko sa sarili ko. Imposible ito unless bigla akong naalala ang paborito niyang sinasabi noon tuwing gabi. Kahit wala na ako sa mundo, babalikan pa rin kita, iha. Ganyan ang commitment ng isang tunay na professor. At ayun na nga, tuwing gabi parang may invisible lover na dumadalaw. Hindi siya multong nananakot. Hindi rin siya demonyo. Isa siyang phantom fubu. Oo, may times na literal kong nararamdaman ang himas sa hita at ang mahinang pagpisil sa baywang at minsan pa na nga parang may humahalik sa batok ko habang nakatalikod ako. At ang pinaka-wild, minsan habang naliligo ako ay bumukas ang shower curtain. Kahit mag-isa lang ako sa apartment, may mainit na hangin na parang yumakap mula sa likod ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o mamimiss ko ang multong ito. Sa opisina habang nagkakape ako ay naririnig ko yung kutsarita sa mesa niya. May pagkakataong nararamdaman ko pa rin ang pagdampi ng kanyang kamay sa balikat ko at pababa sa braso hanggang tuhod, hanggang kung saan-saan pa. Kahit pa invisible na siya o hindi mo makikita, ay mararamdaman mong sobrang committed siya. At tanong ko sa inyo mga nakikinig ngayon, kung sakaling ganito rin ang maranasan mo, paano mo malalaman kung dapat ba akong matakot o dapat na lang ba ako na magpasalamat? Dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ko, mga ka-mystery, magandang gabi, at maraming salamat sa pakikinig ninyong lahat. Good night everybody!